Samantala, makakapiling po natin sa ating balitaan si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Kasi Emil, kanina nabanggit natin sa isang ulat na isa sa mga dahilan nung mabilis na pagtaas ng inflation rate ay yung pagtaas ng presyo ng bigas. Ano kaya pwedeng gawin ng ating gobyerno tungkol rito? Nasa linya po natin, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Palatuntunan. Salamat to at bumangon kayo at bigyan kami ng oras, sir. Magandang umaga, Cathy and Emil, sa lahat na nakikinig at nanonood. Good morning po. ASEC de Mesa, 24.4% po. Halos umabot na po sa all-time high yung pagmahal ng presyo ng bigas nitong mga nakaraang buwan. Ano po yung naging dahilan nito na nakikita ng DA, ASEC? Cathy, kung titingnan natin yung mga datos, compare natin last year. Kasi yung inflation, kino-compare ito, yung base effect. Ngayong yung last month, yung March versus month nung nakaraang taon. Mababa kasi yung presyo pa ng bigas nung nakaraang taon. At ito ay ma-experience natin hanggang June or July. Kasi we can remember last year nagkaroon ng price cap ng August dahil biglang sumipa yung presyo ng bigas, masyado mataas nung mga time na yon. Kaya we can experience that. So yung presyo na level ngayon, 48 hanggang mga 50 plus. So yan yung na-experience natin nung last year. So ang ginagawa ngayon ng DA ay yung mandato nito na patuloy na palakasin yung level ng production natin at makita natin kahit may El Nino ay inaasahan pa rin natin na tataas pa kahit bagya lamang yung ating level of production. In terms of imports ay tuloy-tuloy yung pasok at yung pumasok na bigas nung January hanggang March ay nadoon sa level na inaasahan natin na 300 to 350,000 metric tons per month. Kaya umabot hanggang mga mahigit 900,000 metric tons yung pumasok sa ating bansa nitong first quarter. Isa rin sa mga pangunahing programa ni Secretary Chu Laurel yung bawasan yung post-harvest losses. Kaya nakatutok kami ngayon sa 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 ayos ng mga drying at milling capacity natin kasi napakababa pa ng ating milling recovery at gusto natin mas mapataas pa to lalo para mas maganda yung ating stocks or yung ating national stock inventory. ASEC, so base po sa mga sinabi nyo, hindi po El Nino ang naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas nitong Marso? Kung titingnan natin, Cathy, yung pagtaas ng presyo, again, yung inflation, nananatili actually na matatag yung presyo at yung ating regular at 12 milled rice, yung prevailing, nasa mga 49.50 hanggang 51 siguro yung presyo. Pero yung ikumpara ito last year, yung March 2024 versus March 2023, mababa kasi yung presyo pa nung panahon na yon. Noong March 2023. Kaya mataas pa rin yung inflation. Kaya ma-experience nga natin ito hanggang June o July. Kasi halos magparehas yung presyo noong August 2023 at saka itong August 2024. So yan yung magiging maasahan natin na elevated pa rin yung cost ng inflation because of rice. But yung stability ng presyo simula nitong taon na ito hanggang ngayon, hindi siya tumataas when in fact bumaba pa nga siya ng konti. So yun yung nakikita natin dito na paggalaw ng presyuhan. So ibig sabihin po, kaya po mababa last year dahil po may cap po na itinakda ang gobyerno? Hindi naman. Ang bago pa kasi yung last year natin na nagkaroon ng mga problema sa yung pagbabawal ng India ng exportation, yun yung mga naging epekto nun kaya nagtaasan bigla. Pero yun ay nagtaasan June, July kasi last year hanggang August. Kaya nagkaroon ng price cap. Pero ngayon kasi nung March last year ay hindi pa yun ganun kataas. So yun yung comparison natin ng nitong panahon na ito
March 2024 at March 2023, malaki yung difference. Kaya Alright. yung inflation ay malaki. Okay, ang tanong ng marami, may pag-asa po bang bumaba yung presyo ng bigas, ASEC? Kung bababa man ay hindi ganun kalaki ang pagbaba kasi kagaya ng nabanggit ni Secretary Chu Laurel sa isa sa kanyang panayam ay nandyan pa rin yung pagban ng India sa pag-export nila ng bigas. Ang India kasi ang 40% ng trade ng bigas sa buong mundo. Bumaba naman ng bahagya na rin yung ating presyo sa international market at 560, 570 nito mga nakalipas na buwan compared to December last year nasa $600 per metric ton yung Vietnamese rice na 25% broken, pero bago ban ng India nasa $400 level yan per metric ton, so hindi pa ganun nararating yung ganung level ng imported na bigas. Okay. Dito naman Opo. sa atin sa lokal ay nananatili pa rin na mataas yung farm gate price. Yung huling check namin nasa 25, 26, 27 yung clean and dry, kahit yung NFA ay nasa 23 pesos yung level ng pagbili nila ay masyado mataas naman yung ino-offer ng mga traders. So may epekto yon dito sa ating presyuhan din. So ang maganda naman ngayon dahil panahon ng harvest, baka mahila konti ng volume ng harvest yung presyuhan sa farm gate. Okay. ASEC, ang binabanggit po ni Secretary Chu Laurel parang hindi akma o hindi wasto o hindi rin tama yung projection ng United States ng Amerika dun ho sa dami ng aangkatin natin bigas dahil mapapalakas natin ang local production. Pero meron ho tayong El Nino at La Nina, hindi ho ba? Emil, yung nabanggit ni Secretary Chu Laurel, kasi kung ang pinanggagalingan nun, compare last year again. Opo. Last year, ang USDA projected mga 3.8, 3.9 million metric tons yung may import ng Pilipinas. When in Opo. fact, yung na-import natin is around 3.6 million metric tons lamang. So, ngayon, ang kanilang projection, aabot tayo ng 4.1 million metric tons. Nanggaling sila ng 3.9, tapos sabi nila magiging 4.2, tapos sabi nila mababawasan ng 100,000, magiging 4.1. So medyo nagbabago-bago rin sila ng kanilang projection. At depende rin din talaga, marami namang factors that might affect yung total volume of production. Meron tayong El Nino, pero yung effect nga ng El Nino hindi naman ganun kalaking area. Yung area na affected is less than 30,000 hectares compared to 1 million hectares na area planted natin. And Opo. yung mga affected areas naman ay hindi lahat rice producing areas. Opo. Nagdeklara Mostly Opo. nasa western side. Opo. ASEC, nagdeklara na ng state of calamity. Mahigit 20 na ho yata. Ano ho? Na local government. Dahil ho dito sa matinding init, yung tagtuyot. Ano ho? Ano pa ho yung mga lugar na binabantayan nyo? Ito kayo magtataas pa sa inyong projection pag-aaral, sir? Yung pag-asa naman ay nagbanggit na rin na yung decaying period ng El Nino ay nagsimula noong March. Aha. So itong nakikita natin buwan ng Abril hanggang Mayo ay residual effect ng El Nino. Nagkataon lang na tapat ito sa tinatawag natin na panahon ng tag-init kaya na-magnify. So yung mga lugar, again, yung mga heavily affected na mga probinsya at rehiyon ay nandito sa western side ng ating bansa, in particular sa Ilocos, Pangasinan, dito sa Calabarzon, Mimaropa hanggang Western Visayas at Zamboanga. Yung ating mga rice producing areas na nasa Central Luzon, Cagayan Valley, hindi naman masyadong naapektuhan except again for Western and Mimaropa na rice producing areas natin. So ang isa pang worry natin yung La Nina towards the end of this year. So pwede rin yun. Actually mas malaki ang losses natin pag mga tagbagyo kasi mas malaking area ang nababahaan. It could reach up to 500 to 600,000 metric tons per year. Not unlike itong El Nino na pwede naman tayo maglagay ng mga mitigation measures kagaya ng mga water management interventions natin. ASEC, ihabol ko lamang ito. Abay,
kayo ho ay nakapagbigay na, ayon dito sa report, ng mahigit 1 bilyong halaga ng tulong sa ating mga magsasaka. Meron pa ho ba silang pwede pang-asahan na alalay ho mula sa gobyerno? Yes, Emil, tuloy-tuloy yung pag-ayuda at pagtulong ng ating pamahalaan, lalo na yung ating kagawaran ng pagsasaka sa lahat na maapektuhan, especially dito sa Mindanao, dito sa Visayas, para kahit papaano ay makatulong dito sa mga apektado ng El Nino. Kagaya dito sa ating Rice Farmers Financial Assistance, ngayong Abril ay nakatakda tayong pumunta sa Tagum, Davao del Norte kasama ang ating Pangulo para mamahagi ng sa mahigit 40,000 beneficiaries nitong Rice Farmers Financial Assistance at pamamahagi ng mga makinarya na rin. Ganon din ay nakatakda rin tayong magbahagi pa nung ating mga insurance claims at saka yung mga credit assistance natin. So, mas lalaki pa itong 1 billion, baka madoble pa. Okay. So, sinasabi po ng PSA ni Yusek Mapa na baka lalo pang tumaas po yung mga presyo ng bilihin hanggang Hulyo. Ano po ang maaaring mangyari sa presyo ng bigas, Asek? Sa panahon ngayon, hanggang May, hindi natin inaasahan yung malaki ang paggalaw. Siguro bababa pa ng konti nga yung presyo dahil panahon ng anihan. At nakikita rin naman namin na yung imported na bigas ay malaki yung pagdating nitong first 3 months o tama lamang dito sa ating inaasahan na dami ng volume na papasok. At ito ay nakuha na mas mura kumpara doon sa nakaraang taon. So hindi natin inaasahan na tataas ng malakihan hanggang June yung presyo ng bigas. Meron pong naitalang outbreak naman. Punta tayo sa bird flu. May naitala pong outbreak sa Leyte. Ano pong epekto nito sa supply ng manok sa ating bansa? Meron po ba? Kati, itong naitala na kaso ng avian influenza sa Leyte ay nangyari pa noong March 9 at na-confirm natin ito immediately sa mga laboratory test natin. At ito naman ay na-contain na. Ito ay broiler breeders at about mga 60,000 na mga manok yung nakal at namatay dito. At maliit lang naman din ito na populasyon dito sa mga lugar na to. Kasi marami pa rin tayo mga cases ng AI. Yung na-report natin sa World Organization for Animal Health, kasama na rito yung 2 lugar sa Pampanga, in particular sa Candaba at saka rito sa Tabuk na na-report natin nung buwan ng Marso. So yung karamihan naman ay na-contain na, o lahat ito ay na-contain na at ngayon ay wala na ulit tayong nakita na bagong kaso ng avian influenza. So, Opo. in terms sa epekto nito, wala naman masyado. Asek, anong assurance, anong katiyakan natin na yan ay hindi na ho kakalat pa, sir? Hindi natin yan ma-check, Emil, Opo. dahil nandito na kasi yung virus sa atin. Ang tamang panlaban natin sa mga sakit na to, kasi viral ito, ay yung ating pagpapabakuna. Kagaya sa African swine fever at dito sa avian influenza. Ako, nag-positive ho, no? Na tama ho ba, Asek, pakiwasto niyo lamang ho, na yung mga mababangis na ibon na tumitigil dyan sa mga palayan, sa paligid ng mga poultry farm na yan, ang pinanggalingan ng virus. Tama ho? Isa sa mga tinitingnan na source ng Bureau of Animal Industry, yung mga wild fowl dito, yung mga tagak na nakapalibot dito sa broiler breeder farm na to. Kasi napapaligiran siya ng mga ng mga palayan at saka ng mga parang sanctuary. So posible na ang source nito ay mga wild fowl o yung migratory birds. Saan nagmula yun, Asek? Ako'y curious lamang. Yun ang tinitingnan ng Bureau of Animal Industry. Opo. Hindi kagaya rito sa Candaba kasi may Candaba swamp talaga Opo. rito na talagang yan, destinasyon ng mga migratory birds. So posible rin na may mga tawag dito migratory birds dyan sa Leyte na patuloy na sinusuri ng Bureau of Animal Industry. Pero yun yung kanilang unang pagtingin na yun yung possible source. Asek de Mesa, maraming salamat po sa inyo. Salamat to sa pagbaon nyo, sa pagbangon ninyo. Have a blessed weekend, sir. Maraming salamat, Cathy and Emil. Mabuhay kayo at magandang umaga po.
Maganda umaga muli. Atin po nakapanayam Assistant Secretary Arnel de Mesa ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.